Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Boying, tutuluyan na umano si Senator Rubin. Ilalabas pa rin umano ng Office of the Ombudsman ang resolusyon sa reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla kahit hindi ito nagsumiti ng counter affidavit sa itinakdang deadline. Ito ang inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya matapos umanong hindi magsumiti ng sagot ang senador sa loob ng non-extendable na 15 araw na palugit. Si Robin Padilla hindi sumagot sa obstruction of justice preliminary investigation na yan. Malapit na sa husgado yan. Ayon pa sa Ombudsman, hindi mapipigilan ng kawalan ng counter affidavit ang pagresolba sa reklamong isinampa laban sa kanya. Matatandaan noong Hunyo 23, inatasan ng Office of the Ombudsman Senator Robin Padilla, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca na magsumiti ng kanilang counter affidavit kaugnay ng reklamong inihain ng Tindig Pilipinas. Nag-ugat ang reklamo sa aligasyon tumulong umano si Padilla sa paglabas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong Mayo 14, 2026 upang maiwasan ang umano'y pag-aresto batay sa warrant ng International Criminal Court. Okay, so matigas din ang ulo ni Senator Robin Padilla. Biruin mo, kaya niyang deadmahin ang ombudsman. Na-monitor ko, nabasa ko sa mga post, si Senator Alan Peter Cayetano nagsubmiti ng counter affidavit. Sa General Aplasca, nagsubmiti rin siya ng counter affidavit. So ito lang si Senator Robin Padilla ang hindi nagsumiti. Ibig sabihin, matigas, palaban. Hindi siya natatakot kay Boying Rimulya. Kaya lalo akong bumibilib ngayon dito kay Senator Robin. Okay, ating himay-himayin. Bakit hindi siya nag-submit? Kung ako ang babasa sa kanyang mindset, mag-submit man siya o hindi. Opinion ko lang ito Kasi kung ako si Senator Robin, pagpalagay ko, kung magsasubmit ba ako is maibabasura yung complaint. Parang hindi. Wala na akong tiwala dito sa ombudsman na ito. Selective justice ang kanya. So, what's the use? Mag-submit ako, ganun pa rin. Ang resolusyon, iakyat pa rin nila ang kaso sa korte. Harapin ko na lang sila sa korte. Ganon. Ang nakikita kong diskarte ni Senator Rubin. Kaya dinidman niya si Boying. Bahala ka dyan. Bahala ka. Manigas ka, Boying. Okay. So, sinerch ko sa Google. Ano ba itong obstruction of justice? Is it bailable? The answer is yes. Ang parusa lang ng pag makonvict ka ng obstruction of justice is maximum 4 years. Ibig sabihin, pag sampahan ng kaso ng ombudsman si Boying Rimulya, pagdating ng warrant of arrest, ang gagawin lang niya is magpiyansa. Wala na ulit. At kung nakapagpiyansa ka, sa ating legal system,
malaya ka pa rin. Lalabang ka na sa korte. At ako, mas okay ako. Hindi ako natatakot dito kay Senator Robin dahil 'di ba nakulong na siya? Alam niya na yung pasikot-sikot niya. Kaya ang labanan na lang, nakikita niya siguro na wala siyang kalaban-laban sa ombudsman dahil hindi patas ang ombudsman. Kaya lalaban na lang siya sa korte. Total, bailable offense ang obstruction of justice. 4 years. Kung yung 4 years, siguro estimate ko lang, ang piyansa niyan, pinakamataas na ng 50,000 pababa. Ang obstruction of justice, ang binabiolate mo lang yan na batas is Presidential Decree number 1829. Obstruction of justice is a bailable offense. Under Philippine law, specifically Presidential Decree number 1829, the crime carries a penalty of imprisonment ranging from 4 years to 6 years. Hanggang 6 years pala. Along with the potential fine because the penalty does not include death, reclusion perpetua, or life imprisonment. Bail is a matter of right before final conviction. Kaya matalino itong si Senator Robin. Bahala ka dyan, boying. Lalabanan kita. Sabi niya, see you in court, boying. Ganon. So, pagdasal po natin itong ating mga senador na lumalaban para sa taong bayan. May God bless them, protect them from harm. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Uncle Roger Binhira nga taga Barangay Tikalaan, Pork San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot og muna ni ang iyang atupan karon. Pulihan ni karon niya sa gitabang sa iyahang yero. So kini si Uncle usa ni siya ka balo. So, muna ni ang iyang kahimtang. So, muna ni ang gitabang yero nga 5 ka buok nga di 8 nga iyang ipuli sa iyang atop karon. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gid si Uncle. Salamat sa Ginoo nga nakatop na gid ko sa akong kusina nga gaulan na. Tungod sa pagtabang sa inuganian. Pagtabang sa sin. So pila na to ka tuig Col ang imong atop nga yero nga mabuslot na? Naglo 20 na katuig ang akong atop nga sin nga buslot na. 20 na to ka tuig. Oo, so nga naman Col sulod sa 20 na ka tuig wala gyud ka nakapuli og atop. Wala ko nakapuli sa akong atop tungod sa akong mga bata nga eskwela. Tungod lagi sa kalisod na inayom-ayom tanan ang pangita. Pag yun ay natabang para sa ako Oo. Salamat yun kayo sa Ginoo. Salamat kayo Col.